Mabuhay mga kababayan, ako si Hashtag Walk with Lon at ito ang Hashtag Walk with Lon, Pinoy Pulse Check, ang inyong go-to channel para sa matalas, masigla at makatotohanang usapan tungkol sa politika ng Pilipinas. Ngayon mainit ang usapan, sino ang susunod na Senate President sa 20th Congress? Si Jesus Escudero ba? Ang batingang abogado at matalinong senador o si Tito Soto ang veteranong politiko na gustong-gusto ng masa pero may ilang kontrobersiya. Kung ikaw ay nasa Quezon City, Dubai, Toronto o kahit saan sa mundo, mula Riyadh hanggang Hong Kong, manatili ka riyan. Layunin natin ang 100,000 subscribers. Kaya i-hit mo na ang subscribe button, like, i-share, at mag-super thanks na rin please para suportahan ang aming revenue. Okay, para sa mga OFW, ito'y para sa inyo, para laging konektado kayo sa politika ng bayan. Ngayon pag-usapan natin ang labanang Escudero versus Soto. Ano ang stakes? Ano ang epekto nito sa Senado, sa impeachment trial ni VP Sara Duterte at sa kinabukasan ng Pilipinas? Pero bago yan isang tanong, sino sa tingin mo mas karapat-dapat? I-comment mo sa baba at simulan na natin. Ang Senado ng Pilipinas ay parang chessboard ngayon mga kaibigan. Sa isang panig, si Senate President Jesus Escudero na nahalal noong May 2024. At sa kabilang banda si Tito Soto, ang veteranong senador na balik Senado matapos ang 2025 midterm elections. Pero bakit mainit ang labanan? Dahil ang susunod na Senate President ang magdidikta ng direksyon ng 20th Congress, lalo na sa impeachment trial ni VP Sara Duterte na nakaamba sa Hulyo 2025. Si Chisa, isang abogado mula Sorsogon, ay kilala sa kanyang talino at maingat na diskarte. Siyang nagsimula ng coup laban kay Mig Subiri noong 2024 na naging dahilan ng kanyang pagkakahirang bilang Senate President. Pero si Tito Soto na may mahabang kasaysayan sa Senado, ay gustong-gusto ng masa dahil sa kanyang down-to-earth na appeal. Ngunit may kritiko siyang nagsasabing outdated na ang kanyang pamamalakad. Sinong mas may laban? Alam nyo, parang teleserye yan Si Cheese ang abogado na parang laging may closing argument, habang si Tito ay parang lolo na laging may kwentong bulaga. Pero sa Senado, hindi sapat ang charm, kailangan ng substance. Kung gusto mong malaman kung sino ang mas may edge, i-like mo na ito at i-share sa mga kaibigan mo sa Davao, Dubai o Doha. Si Jesus Escudero ay isang political heavyweight Sa edad na 28, naging congressman na siya ng Sorsogon at noong 2007, nanalo siya bilang senador na pangalawa sa pinakamaraming boto. Siya rin ang nagtaguyod ng mga batas tulad ng RA 9504, Tax Exemption for Minimum Wage Earners at RA 9745, Anti-Torture Act. Okay, bilang Senate President ipinakita ni Cheese ang kanyang kakayahang magbigkis ng mga senador sa kanyang talumpati noong Hulyo 2024. Binigyan din niya ang pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino at pagdepensa sa soberenya ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea. Sabi niya, tayo'y makikipagkaibigan pero hindi tayo magpapaapi. Matapang, di ba? Pero hindi lang yan Si Cheese ay isang abogado na maingat sa kanyang mga desisyon. Sa issue ng impeachment ni Sara Duterte, sinabi niya na hindi maaaring simulan ang trial habang nasa break ng Senado. Isang desisyong batay sa batas Bagamat krinitik ito ng ilan bilang dilly-dallying, ipinapakita nito ang kanyang respeto sa proseso. Alam nyo, si Cheese ay parang barista ng Starbucks Maingat sa bawat galaw, laging sigurado na tama ang timpla ng kape, ng batas. Hindi siya basta naghahalo ng desisyon ng walang basihan. Para sa mga OFW sa Dubai, Singapore at London, mahalagang leader na tulad ni Cheese na maingat pero matatag, lalo na't ang Pilipinas ay nasa gitna ng tensyon sa South China Sea. Ang kanyang focus sa soberenya ay isang senyales na alam niyang epekto ng politika sa international stage. Kung sumasang-ayon ka kay Cheese, i-comment mo ang Team Keso at i-share sa mga kababayan natin sa Jeddah, Sydney at Vancouver.
Si Tito Soto ay isang household name mula sa kanyang Itbulaga days hanggang sa pagiging Senate President mula 2018 hanggang 2021. Pero habang sikat siya sa masa, marami rin ang nagsasabing hindi na akma ang kanyang estilo sa modernong panahon. Una, ang kanyang record. Noong 2018 bilang Senate President, pinangunahan niya ang Senado sa panahon ng kontrobersyal na train law na nagpapataas ng presyo ng mga bilihin. Maraming nagsabi na hindi sapat ang kanyang konsultasyon sa publiko bago ito ipinasa. At noong 2017, inakusahan siya ng plagiarism sa kanyang privilege speech laban sa reproductive health na ikinagalit ng maraming kabataan. Pangalawa, sa kanyang diskarte sa impeachment trial ni Sara Duterte, sabi ni Soto, handa siyang maging Senate President kung makakakuha siya ng 13 boto. Pero ang kanyang malapit na kaugnayan sa pamilya Duterte, lalo na kay Sara, ay nagdudulot ng agam-agam. Babaliwalain ba niya ang impeachment trial para protektahan ang kaalyado? Si Tito Soto ay parang VHS tape na panahon ng Netflix. Nostalgic pero parang laging stuck sa 90s. Ang tanong, kaya ba niyang i-fast forward ang Senado sa 2025? Para sa mga kabataan sa Manila, Cebu at Los Angeles, mahalaga ang leader na nakikinig sa Gen Z at Millennials. Ang mga issue tulad ng climate change, education reform at job creation ay nangangailangan ng modernong solusyon at marami ang nagsasabing si Soto ay kulang sa vision para rito. Kung sa tingin mo ay kailangan natin ng bagong dugo sa Senado, i-comment mo ang bagong leader at i-share mo sa mga kaibigan mo sa Abu Dhabi, Melbourne at Makati. Okay ang impeachment trial ni VP Sara Duterte, ang pinakamalaking isyong hinintay natin sa 20th Congress Si Chis Escudero ay krinitik dahil sa kanyang maingat na diskarte sa trial, habang si Tito Soto ay inaasahang magiging mas probable kay Sara dahil sa kanyang koneksyon sa pamilya Duterte. Pero ano ang mas mahalaga? Ang mabilis na aksyon o ang tamang proseso? Sa isang banda, ang mga kritiko ni Chis ay nagsasabing sinasadya niya ang pag-antala sa trial para mapanatili ang kanyang posisyon. Pero sa kabilang banda, mga kaibigan, ang kanyang maingat na diskarte ay nagpapakita ng respeto sa batas. Isang bagay na mahalaga para sa mga OFW dyan sa Qatar, Canada at Japan na gustong-gusto ng transparency. Si Soto naman ay may suporta mula sa mga senador tulad ni na Amy Marcos at Bongo na kilalang pro-Duterte. Pero ang kanyang pamumuno ba ay magdadala ng tunay na hustisya o magiging proteksyon lang ito para kay Sara? Okay parang Game of Thrones to mga kaibigan. Si Cheese ay isang Tyrion Lannister, laging may plano, habang si Tito ay si Ned Stark, loyal pero minsan napapahamak sa loyalty niya. Ang impeachment trial ay hindi lang tungkol sa politika, ito'y tungkol sa accountability. Kung makukumbinsi ang 16 na senador, 2/3 ng 24 para i-convict si Sara, maaari siyang maban sa politika forever. Pero kung mabibigo ito, maaaring mas lumakas ang kampo ni Duterte pagsabit ng 2028 elections. Ano ang sa tingin mo sa impeachment? I-comment mo i-like at i-share sa mga kababayan natin sa Riyadh, Singapore at New York. Okay para sa mga kabataan sa Quezon City, Davao at Los Angeles, ang susunod na Senate President ay dapat may vision para sa ekonomiya, edukasyon at climate change. Si Chis ay may track record sa mga batas na tumutulong sa minimum wage earners at human rights. Habang si Soto ay mas kilala sa kanyang populist appeal, pero para sa mga OFW sa Dubai, Hong Kong at Toronto, ang mahalaga ay leader na magdadala na estabilidad sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang remittances ng OFWs ay umabot sa $37.2 billion noong 2024, isang malaking bahagi ng ekonomiya. Ang tamang liderato, ilang Okay alam nyo mga kababayan, ang OFW remittances ay tunay na MVP ng ating ekonomiya. Kaya naman kailangan natin ng Senate President na hindi lang magaling mag-speech, kundi magaling din magplano para sa inyo. Para sa mga OFW i-comment mo kung ano ang gusto mong gawin sa Senado para sa inyo.
I-share mo rin sa mga kaibigan mo sa Sydney, Milan at Doha. No? Kaya naman mga kababayan, sino ang pipiliin mo? Si Chis Escudero na may talino at maingat na diskarte o si Tito Soto na may karisma pero may ilang tanong sa kanyang modernong pamamalakad? Ang labanang ito ay hindi lang tungkol sa Senado. Ito'y tungkol sa kinabukasan ng Pilipinas mula Quezon City hanggang Dubai, mula Davao hanggang Toronto. Ang aming layunin, maabot ang 100,000 subscribers para may pagpatuloy natin ang ganitong mga usapan. Kaya't i-hit mo na ang subscribe button, i-like, i-comment, at i-share sa mga kababayan natin sa Hong Kong, Riyadh at London. Kung gusto mong suportahan kami, mag-super thanks na rin please para may pagpatuloy natin ang #WalkWithDan, Pinoy Pulse Check. Ang politika ay hindi lang laro pero kailangan natin ng mga leader na laging handa sa laban para sa bayan, para sa kabataan at para sa mga OFW. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na episode mga kababayan. Mabuhay ang Pilipinas!